Yo, what's up mga Kadoy TV Sports? Welcome back dito sa ating malupitang channel, Kadoy TV Sports naman po. Ating pag-uusapan nandyan na, alright? Pagkapanalo po ng Barangay Ginebra sa Game 5 kontra po Rain or Shine at mga pasyar. Bago po yan, salamat po na sa ating mga minamahal na followers and subscribers na nakalike na po ngayon pa lang. Salamat po sa mga hindi pa, like and subscribe na mga boss, okay? So ating gustong pag-usapan ay ito na nga, yung panalo po ng Barangay Ginebra, no? Dito po sa pagkapanalo ng Barangay Ginebra dito sa Rain or Shine. Alright, so nakita po natin yung hassle, no, ng Rain or Shine. Hindi talaga sila hihinto, no, hanggang sa katapusan. Yun nga lang po na overwhelm sila ng too many 3-point shots at yung scoring onslaught, no, neto ni Justin Brownlee at ni RJ Abarientos. Okay. At nakita rin po natin, no, sa tanong natin, can they stop yung ginagawa po ng Rain or Shine na too fast na transition offense, no, leading for what? High percentage scoring. Kasi nga po, sabi ko nga, kapag tumatakbo, may tendency talaga na hindi po makabalik 100% sa depensa or hindi pa prepared yung depensa ng Ginebra pagka nagagawa nila yon. Okay? So 31 points para sa ating best player of the game na si RJ Abarientos, no? Okay. So hindi pa tapos ang serye. Alam natin Rain or Shine, bubunot at bubunot ito. Okay. Yung gagawin nila. So maganda raw po nilaro ni Nocum sa third quarter, pero kailangan niyang umupo, di ba? Siyempre kailangan magpahinga for the fourth quarter. Kasi po, kung ang, alam mo yun, if you are a consistent player, di ba? Kahit na hugutin ka sa init mo, no, ng paglalaro, di ba? Magagawa mo kung ano yung nagawa mo di po ba? Hindi po pwede rito na aasa ka lang sa tsampa. Kailangan talaga consistent ka. At ang sistema po dyan na Rain or Shine is very consistent. Sabi ko nga, kahit hindi sinocom yan no? Sa mga nagsasabi na mainit daw nilabas, hindi po ganun na Rain or Shine. Hindi po sila umaasa sa isang player, dalawa. Hindi. Lahat sila doon. Ultimo yung David, di ba? Kung ipagpapatuloy lang neto ni David, yung kanyang ginagawa, no? Talagang dadagdagan niya pa. Magiging isa to sa, mala Junti Valenzuela, mala Lordy Tugadi po na produce, okay, neto ni Coach Yeng Yao. Magaling kasi talaga maghulma ng player ito si Coach Yeng. Kumpiyansa talaga at talagang susiguraduhin niya na matibay ang loob ng mga players niya. So ganyan po itong Rain or Shine. Kaya nga po they beaten a lot of stronger teams, no, including San Miguel Birmen, na nilaglag nga nila. At yun na, marami nga po mga fans ng Ginebra na pansamantala iniwan ng Ginebra at kumampi rito sa Rain or Shine, o hindi, not necessarily kumampi, kundi naniwala sila na Rain or Shine this time ang mananalo. Naintindihan naman po natin yan, no? Okay, so yun na nga. So yan lang po muna. Mamaya po pag-usapan natin ng mas masinsinan paano po tinalo ng Ginebra itong Rain or Shine. Okay, shoutout po tayo. Alam ko masasarap po ang mga tulog nyo. Okay, so ngayon di tayo magtatawa, no? Ayoko, porque Ginebra tayo, aminado tayo dyan, pero naintindihan naman natin yung mga true fans ng Rain or Shine, no? Hindi po yung mga bandwagon, hindi po yung mga haters na nagsamahan sa Rain or Shine, no? Kundi yung mga fans talaga nito. Okay, kaya hindi pa naman din tapos ang serye. Alright, so maganda po nangyari kanina, no? Sabi nga, if I'm not mistaken, wala pong challenge. Mukhang good job ang referees natin ngayon. Alright, so Rodante Sabida, shoutout po sa inyo. Richie Francisco, shoutout. Carlito Bolima, no? Okay, number 1. Hindi raw, ngayon po sigurado masarap ang tulog nyo, Sir Carlito, ha? Okay. Goneric Domingo, idol, ano ang pinagtalunan ni Longhair? Yun nga po, sinabihan daw po kasi ni Coach Yeng na wag kausapin ng referee, ito si Coach Al. Well, maganda siguro kung sa maayos niya pong paraan ginawa yun, no? Siguro ang bulungan niya, no? Kaso
ang nangyari kasi dyan, parang sasabihan mo siya sa harapan ng mga ano niya, ng pinangangasiwaan niya. Talaga pong mag-i-ignite niyan yung isa naman, di ba? Sabihin na natin, sige, may punto si Coach Yeng, okay? Pero the way he do it during the game, talagang masasagasaan yung ano nito ni Coach Al, di po ba? Kahit ako man, sabihan ako sa harapan ng mga tao ko eh. Diba? Ako yung tinitingala nila doon eh. Ako yung bossing nila doon, kumbaga eh. Tapos sasabihan ka ng ganon. Somebody will remind you or will teach you about your job. Diba? So, yun lang naman. Okay? So, hanggang doon na lang po ang comment ko ha. Marami po mga nagba-violent reaction. Minumura po si Doy TV kasi gusto nila kampihan ko si Yeng Yao eh. No? Gusto nila ganun eh. Bakit kasi kayo nakikialam? Mga pakialamero talaga eh. Gusto nyo sabihin ko mali si Chua. I have my own point of view, no. Nagkataon lamang po na I have platform, I have followers, di po ba? Pinapaliwanag ko naman po yung naging decision ko eh. Nasa sa kanila naman din eh kung ano yung sa tingin nila, di ba? Okay, so bawi na lang daw po. Nakabawi na po, Sir Bon Ryan Cantor. Vincent Nava, nag-good day. Bawi, bumawi na po. Okay, so yun na. Venus Reyes, Doy TV, mula hanggang ngayon. Okay, manalo matalo. Hinebra pa rin po. Okay. Pakisabi daw po, Rain or Shine, dapat hindi. Hindi po. Okay lang po yung ginagawa ng Rain or Shine. That's effort on defense, no? Eh, may mga referee naman po na nakabantay. Okay. Kaya, ako nagtitiwala ako sa referee. Wala ka naman iba pa pagkakatiwalaan eh. Di ba? Okay. Dito tayo. Kay Danilo de la Cruz, Game 5. Matutupad ang prediction plus 10 points. Plus 10 points hindi eh. No? Kasi pinababayaan na lang nila yung basket eh. Di ba? Ben kasi patapos na rin naman. Okay, Ben namin napayan. Good luck, Ginebra. Next time, bawi tayo. Kasi, ito. Alam mo, may rason naman kasi si Coach Yeng, no? Coach nga naman siya, no? Talagang he has all the right, no? Na mag-complain. Pero yung mura, no? Narinig po natin dahil nag-comment dyan si Coach Al, di po ba? Kasi naman, matagal na po kasi yung mga executives nasa bench, no? So, antimano, hindi po may iwasan na sila din po mapasama sa pagreklamo. Lalo na po si Coach Al. Kasi nga, excuse me, ano po siya eh, hindi naman siya executive from the very beginning eh, di ba? Kung pagkukumparahin mo sila ni Attorney Mondragon, ano po, si Coach Al is naging coach. Tapos, yun nga, naging executive. So, yung parang nandun pa rin yung niya, hands-on, ika nga, no? Siguro nakikarried away. Okay? Pero, wala naman pong masama kung nasa bench eh, di po ba? Kung kumausap ng, nagkakaroon lamang po ng interpretation pagka kumakausap ng referee, no? Intimidation daw po. So, yun po yung bagong word na nabuo ngayon, no? Netong ayoko na po magsalita, baka magalit na naman sila sa akin, ano? Joseph Pineda, yes, Idol Doy TV, agree ako dyan, wala naman rules. Okay. In fairness naman po, Sir Joseph, no? Meron, hindi ko nabasa yung talaga mismo sa rulebook ng PBA, no? Pero nag-check ako sa AI. At ang ayoko lang kasi dyan, may sarili po interpretation yung iba na kinakausap ni Alchua intimidation na. I don't think na-intimidate ang mga referees, no? I don't think. Tulad yan, 5 fouls si Thompson, di ba? So, yun lang. Sabi mo may hirapan Ginebra sa Game 4. Hindi naman eh. 6 minutes pa natitira sa laro, sumuko na Ginebra. Hindi na naghirap. Roderick Rodriguez, Boss Doy natalo. Panalo po sila ngayon, Sir Roderick. So, Gerald Castillo, Alongkan, antay mo yung update ko. Ito na update ko. Mamaya po, sa pagpapatuloy ng pa-shoutout at of course yung deep po natin analysis of the game. Congrats sa Barangay Ginebra at
For sure, masasarap ang tulog nyo. Okay? So, yun lamang po. Maraming salamat po. Good night sa Pilipinas. At have a good day po dito sa Canada. At sa mga kababayan po natin abroad. Salamat po. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.